Napabuntong hininga na nga lamang si Troy matapos mabasa ang lahat ng reports ukol sa mga profits and loss ng kanyang mga kumpanya para sa kasalukuyang buwan. Sa kabila ng mga papuri at paghanga ng mga tao dahil sa successful business ni Troy at pagtitingala nga sa kanya bilang isang milyonaryong bachelor, ito naman ang hinaharap niya sa kanyang opisina na hindi alam ng nakararami. Pagod, puyat, at walang tigil na pag-iisip ng mga bagong business plans and strategies. Habang isinasandal nga ni Troy ang kanyang ulo sa kanyang upuan ay dumako ang tingin niya sa malaking picture frame na nakasabit nga sa kanyang dingding. Litrato ito ni Troy at ng kanyang 4 na taong gulang na anak na si Dylan. Nakilala nga ni Troy si Dylan sa isang bahay ampunan sa States noong mag-iisang taong pa lamang nga ito. Ayon sa mga caretaker ay parehong yumao ang mga magulang ni Dylan at walang ibang kapamilya ang gustong kumupkup sa bata. Nitong nakaraang linggo lamang ay inuwi nga ni Troy si Dylan sa Pilipinas dahil nag-resign na nga ang nani na tanging pinagkakatiwalaan ni Troy. Nasa plano na rin naman ni Troy na dito na nga sa Pilipinas pag-aralin ang bata upang lagi nga silang magkasama. Tanya, tulog na ba si Dylan? Kalmadong tanong nga ni Troy sa nakasalubong nga niyang katulong. Dinala na po ni Maya sa kwarto niya, sir. Kanina pa po yun kaya tingin ko po nakatulog na po si Sir Dylan. Saad naman ni Tanya. Kumunot naman ang noon ni Troy matapos marinig ang isang hindi pamilyar na pangalan. Maya? Sino siya? Yung bago po nating katulong na na-hire po nitong nakaraang araw. Maya de los Santos po. Matapos marinig ang sagot ni Tanya, ay agad na nanumbalik nga sa alaala ni Troy ang babaeng si Maya. Natatandaan nga niya ang babaeng yun dahil minsan nga itong naligaw sa mansyon dahil sa dami ng pasikot-sikot. Tumango si Troy at nagpasalamat kay Tanya bago nagpatuloy sa paglalakad. Pagkarating sa pinto ng kwarto ni Dylan, ay marahan nga siyang kumatok upang alamin nga kung gising na pa ba ang kanyang anak. Ngunit nang walang tumugon, ay kusa nang binuksan ni Troy ang doorknob. Dylan? Marahang tawag nga ni Troy, ngunit ganun na lamang ang pangungunot ng kanyang noo nang makitang wala ang bata sa kama nito. Agad na sinuyod nga ni Troy ang bawat sulok ng kwarto, ngunit nang hindi pa rin mahanap ang kanyang anak, ay labis na nga siyang kinabahan. Tanya, nasan si Maya? Tanong nga ni Troy kay Tanya habang nakadungaw nga sa riles ng hagdan sa second floor. Po, hinahanap ko nga rin po sir Kumunot nga. Nasagot nga ni Tanya. Dahil dito ay lalo ngang lumakas ang masamang kutob ni Troy at dali-dali na nga siyang tumakbo palabas. Mabilis niyang kinontak ang mga gwardya saka sumakay nga sa kanyang kotse upang tumingin-tingin nga sa paligid. Search every corner at huwag na huwag kayong magpapalabas ng kahit na sino dito sa subdivision. Bilin nga ni Troy sa lahat bago siya tuluyang umalis. Gayunpaman, bago pa man tuluyang makalabas si Troy, sa gate ay natigil na nga siya dahil sa malakas na boses ng isa sa mga gwardya. Sir Troy! Buong lakas na sigaw nga ni Pietro. At nang mapalingon nga si Troy, sa kanya ay labis na nag-init nga sa galit ang mukha ng binata. Nang makita kung sino ang nahuli nga ni Pietro. Buong lakas na kinaladkad nga ni Pietro, si Maya palapit nga kay Troy at nakasunod naman sa kanila si Dylan na nakapantulog pa at may hawak na manika. Nakita ko po si Maya. Karga-karga po si Sir Dylan. Mukhang palabas po sila ng back gate kanina. Sumbong nga ni Pietro dahilan upang pandilatan nga siya ng mata nito. At saan mo naman balak dalhin ang anak ko, Maya? Do you have a death wish? Puno ng autoridad nga na sambit ni Troy. Anak mo? Anak ko si Dylan. 4 na taon ko nang hinahanap ang anak ko. Napatakip nga ng kanilang mga bibig ang ilang katulong matapos marinig ang kontrobersyal na sagot ni Maya. How can you be so sure?
May pa-DNA test mo na ba si Dylan? Surely not. Dahil 3 araw ka pa lang na nagtatrabaho dito sa mansyon. If you're thinking na maniniwala ako sa mga pakulo mo para lamang makalakip ng kaunting yaman at i-take advantage si Dylan, nagkakamali ka. Matagal nang patay ang mga magulang ni Dylan. Saad pa nga ng lalaki. Para bang nanghina na nga lamang ang tuhod ni Maya dahil sa mga masasakit na sinabi ni Troy. Sa puntong yun ay tuluyan na nga siyang naiyak habang nakaupo nga sa damuhan. Agad naman siyang nilapitan ng bata at marahang niyakap. Daddy, stop being harsh with Yaya Maya. Hindi maintindihan ni Troy kung paano nakuha ni Maya ang loob ng kanyang anak. Pero para sa kanya, walang katotohanan ng mga sinasabi ng dalaga. Get away from her, Dylan. That woman tried to kidnap you. Mariing utos naman ni Troy. Nagsalubong naman ang mga kilay ni Dylan at mabilis na umiling. No, she's not a bad person po. Nang biglang nagsalita. Everyone, ano bang nangyari dito? Agad na napaatras nga ang lahat matapos marinig ang nakakatakot nga na boses ng nakatatandang kapatid ni Troy na si Trina. Agad siyang lumapit sa umpok ng mga katulong at mas lalong kumunot ang noon nito nang makita ang sitwasyon. Troy, anong drama na naman to? Masungit na tanong nga ni Trina sa kanyang kapatid. Napalingon naman si Troy sa umiiyak na si Maya at mapait nga itong tinitigan habang nakayakap pa rin ang batang si Dylan rito na para bang pinoprotektahan niya ang dalaga. This woman tried to kidnap Dylan at sinasabi niya na siya raw ang totoong ina ng bata. Agad namang lumapit si Trina kay Maya at seryoso itong tinitigan. Imposibleng ikaw ang ina ni Dylan dahil namatay ang parents niya from an accident sa States. Pero let me hear your side. Anong basehan mo para iproklamang ikaw nga ang ina ng pamangkin ko? Napaangat naman ang tingin si Maya dahil sa narinig niya. Para bang nabuhayan nga siya ng loob kahit na alam niyang malabong makinig ang mga mayayamang nasa harapan niya. Nagsalita na nga si Maya. May peklat si Dylan sa kaliwang parte ng likod niya. Hindi na masyadong malinaw pero katulad yun ng peklat na meron ng baby ko na matagal nang nawawala. Galing yun sa aksidenteng pagkakapaso niya noon. Napahimas nga si Trina ng kanyang mukha matapos marinig ang sinabi ni Maya. Napailing na nga lamang si Trina. Maya, I'm sorry for your loss pero you can't make us believe your words. Dahil lang sa magkatulad ang peklat ng baby mo at ni Dylan. Isa pa, pwede ka naming kasuhan dahil sa ginawa mo. Kaya kung ako sa'yo, umamin ka na lang at baka maawa pa nga kapatid ko sa'yo. Umiling-iling naman si Maya. Nagsasabi po ako ng totoo, ma'am. Kinuha si Dylan sa akin nung mag-iisang taon pa lamang siya. At simula nun walang tigil na akong naghahanap. Ngayon na nakita ko na po siya, hindi ako papayag na magkahiwalay ulit kami. Mariing saad nga ni Maya. Napakuyom na nga lamang ng kamao si Troy dahil sa inis. Ate, tumawag na lang tayo agad ng pulis. Saad naman ni Trina, no Troy, walang pulis na darating at walang kahit sino mang magsasabi sa ibang tao ng mga nangyari ngayong gabi. Pinagkrus ni Trina ang kanyang mga braso sa kanilingon ng lahat ng taong nanunood sa kanila kabilang na nga si Troy. Saad nga ni Trina, isa lang ang pwede natin gawin para matapos na to. A DNA test. And until the result is not in our hands, mananatili si Maya dito sa mansyon. Binaling naman ni Trina ang kanyang paningin kay Maya. Kapag napatunayan na hindi ikaw ang ina ni Dylan, you will face the consequences of your actions na ibibigay ni Troy. Kapag naman positive ang result, we'll have no other choice but to hand Dylan over. Ate, hindi pwede. Akong nagpalaki kay Dylan. All these years, he had me. Hindi pwedeng basta-basta na lamang siyang makukuha ng babaeng ito kung nagkataon. Singit naman ni Troy. Hindi pinansin ni Trina ang hinaing ng kanyang kapatid. Naiintindihan niya naman ang nararamdaman ng magkabilang panig dahil minsan nga rin siyang namatayan ng anak. Alam ni Trina ang lalim ng pagmamahal ni Troy para kay Dylan kahit na ampun lamang niya ito. At ganun rin naman ang pangungulila na nararamdaman nga ni Maya
para sa kanyang nawawalang anak. Pagkatapos na magkagulong gabing yun ay nanumbalik nga ang mansyon sa dati nitong lagay na para bang walang nangyari. Isang linggo bago dumating ang resulta sa mga kamay ni Maya at habang nakatingin sa sobre ay labis nga ang kanyang kaba. Napalingon pa nga ang dalaga kay Trina at nang marahang tumango ito ay napalingon naman si Maya kay Troy na agad rin namang umiwas ng tingin sa kanya. Maingat ngang binuksan ni Maya ang sobre habang nasa likuran na nga niya at nakasilip rin ang magkapatid niya nga mo. At matapos ngang makita ni Maya ang resultang nagsasaad ng negative ay labis siyang nanlumo. Baka naman nagkamali lang po sila, ma'am. Pwede po bang ipatingin po ulit natin? Desperadang saad ni Maya. Umiling naman si Trina. Ipinatingin na natin sa 2 klinik pero pareho lamang ang result. Let's give up, Maya. It's negative. Sampit ni Trina na ngayon ay may bahid ng pagiging kalmado dahil sa awa kay Maya. Palihim na napatingin si Troy kay Maya na ngayon ay wala nang ibang ginawa kundi umiyak ng umiyak. Hindi na rin napigilan ni Trina ang kanyang sarili at marahang hinagod na nga ang likod ng kanilang katulong. As we agreed, mag-impake ka na at ihanda mo na ang sarili mo sa magiging consequence ng ginawa mo, Miss Maya de los Santos. Walang pusong sambit ni Troy habang pinapanood ang nanlulumong si Maya. Troy, you're so insensitive! Masungit na saway naman ang ate nito na si Trina sa kanyang kapatid. Kahit na puno ng luhang mga pisngi, ay pinilit pa rin ni Maya na tumayo ng maayos at punasan nga ang basa niyang mukha. Marahang tumango ang dalaga at tipid ng umiti. Handa po kung tanggapin kung anumang parusa ang gusto niyo, sir. Matapang na sagot nga ni Maya. Hindi naman ito sinagot ni Troy at agad ngang umalis ang binata matapos iwanan ng isang matalim na tingin ang katulong ng muntikang nang ipahamak si Dylan. Pagkatapos ng revelasyong yun ay buong araw na nagmukmok si Maya sa maid's quarters upang magimpake. Sa loob ng simpleng silid na yun, rinig na rinig nga ang boses ng pag-iyak ni Maya. Masakit yung pakinggan para sa mga kapwa niya katulong, lalong-lalo na ang mga ina rin na tulad ni Maya. Kinagabihan, habang abala si Troy sa pagbabasa nga ng mga emails sa kanyang laptop, ay biglang dumating si Maya sa kanyang opisina. Hindi na nga naka-uniform si Maya dahil handa na nga itong umalis sa mansyon. Nakayuko lamang si Maya at bakas pa rin ang pamamaga ng mga mata nito. It's already 8 o'clock. Tutuloy ka pa rin bang umalis? Hindi ka naman mapapalo kung ipagpapabukas mo na lang. Walang emosyong sambit ni Troy. Tutuloy na po ako ngayon, sir. Dumaan lang po ako rito para magpaalam at humingi ng tawad. Pasensya na po sa ginawa ko at salamat po sa konsiderasyon. Malungkot na saad nga ni Maya dahil imbes na ipakulong nga si Maya, ay naisipan lamang ni Troy na tanggalin si Maya sa trabaho. Napaiwas nga ng tingin si Troy. Hindi niya alam kung bakit laging naninikip ang dibdib niya sa tuwing malapit nga si Maya sa kanya. Mas marami pang masahol na nagawa noon si Troy para sa kanyang mga negosyo. He is ruthless, heartless, at kaya nga pakan ng lahat para lang sa taong mahal niya. Pero bakit siya naaawa sa babaeng ilang araw pa lamang naman niyang nakilala? Mula sa bintana ng kanyang opisina, pinanood na nga lamang ni Troy ang pag-alis ni Maya habang malungkot. Habang umiinom din siya ng wine, ngunit natigil ang pag-inom ni Troy nang makita niyang hinahabol nga ni Dylan si Maya at kasunod ng bata ay ang ibang mga katulong na hinahabol nga ang batang si Dylan. Yaya Maya! Rinig na rinig nga ni Troy ang lakas ng pag-iyak ni Dylan habang nakakapit sa pantalon nga ng dalaga. Nagsimula muling umiyak si Maya dahil dito. Agad na kumaripas nga ng pababa ng takbo si Troy upang maayos nga ang gulo. At nang makarating nga siya sa labas ng mansyon, ay nakasalubong na nga rin niya si Trina na tulad niya nagmamadali rin. Dylan, let go of Maya. Kailangan na niyang umuwi sa kanila. Malambing nga na sambit ni Trina sa kanyang pamangkin.
No. Please don't go away, Yaya. Please stay with me. Humahagulgol nga. Nasampit ni Dylan habang inaagaw ang mga bagaheng dala ni Maya. Dylan, kailangan kong umalis. Umiiyak nga rin, sabi ni Maya. Medyo madiin na nga rin ang boses niya para tuluyan na ngang kumawala ang bata sa kanya. Pinagtulungan na nga ng mga katulong na ilayo si Dylan kay Maya. Panay man ang pagsigaw at pagiyak ng bata ay walang nagawa si Maya kundi ang tumalikod at magpatuloy nga sa paglalakad. Sa labas ng malaking gate ng mansyon, sinuyod nga ni Maya ang madilim na kalsada upang maikalma ang kanyang sarili. Tinawagan na nga rin ng dalaga ang kanyang best friend na si Faye upang ipalam nga ang nangyari. Hindi ba sabi kong maghintay ka lang doon sa labas ng gate? Kasi papunta na ako dyan. Sermon nga ni Faye sa kanya na umiiyak na kaibigan habang magkausap nga sila sa cellphone. Saad naman ni Maya, ang laki ng gulong na gawa ko. Bakit ba kasi hindi kasi ako nag-iisip ng maayos eh? Desperada na kasi talaga ako na makita ang anak ko eh. Pero nararamdaman ko kasi talaga yung lukso ng dugo. Nababaliw na ata ako, Faye. Saad pa nga ni Maya. Naupo na nga lamang si Maya sa isang bench na nasa parko pang ipagpatuloy nga ang kanyang pagiyak. Malaking kahihiyan ang nangyari at bukod pa rito ay hindi makalimutan ni Maya ang kalagayan ni Dylan habang paalis siya kung paano nga ito nakiusap sa kanya at umiyak. Hinagod nga ni Faye. Kumalma ka, okay? Mag-book ka muna ng hotel at susunduin kita bukas. At saka, magpasalamat na lang tayo na maayos na nagtapos ang lahat, Maya. At least, hindi ka pinakulong. Hindi pa rin naman tayo titigil sa paghahanap sa anak mo. Andito pa ako, okay? Habang may buhay, may pag-asa. Marahang pinunasan nga ni Maya ang kanyang mga pisngi. Maya, ipagdasal na lamang natin na ligtas at malusog si Baby Miguel ngayon. At sana nasa kamay siya ng taong mahal na mahal siya at inaalagaan ng mabuti hanggang sa makita mo na siya muli. Kung naniniwala kang buhay pa ang anak mo, naniniwala rin ako, Maya. Hindi tayo susuko, okay? Marahang dagdag pa nga ni Faye. Napatango na nga lamang si Maya sa katipid ng umiti. Tama ka, Faye. Hindi dapat ako nagkakaganito. Tumayo si Maya at lumanghap nga ng sariwang hangin upang ikalma ang kanyang sarili. Ngunit isang napakaliwanag na ilaw galing sa isang kotse ang sumilaw sa mga mata ni Maya. Nakakala niya ibabangga nga sa kanya. Napayuko na nga lamang si Maya habang hawak ang kanyang ulo, ngunit nang huminto nga ang kotse at ilang sentimetro na nga lamang ang layo nito, sa kanyang mukha ay tuluyan na ngang natumba si Maya sa maduming damo habang naghahabol ng kanyang hininga. Napatingin si Maya sa cellphone niyang ngayon ay pira-piraso matapos maipit sa gulong. Kung bakit ba kasi ang lakas ng loob mo, nakidnappin si Dylan? At bakit ngayon parang hirap na hirap ka? Napaangat ng tingin si Maya sa nakakatakot na boses ni Troy. Sa isip-isip nga niya, bakit siya nandito? Patayin na ba niya ako? Tanong nga ni Maya sa sarili habang hindi pa rin maalis ang tingin sa binatang kaharap. Troy Valdeveza, in short words, a cruel multimillionaire. Bukod sa matunog nitong pangalan, kilala rin ang binata sa malamig na pagkatao nito. He values his son though, at sinisiguro nga niyang lahat ng nagtatangkang bumangga sa kanyang pamilya ay matuturuan nga ng leksyon. Isang malaking pagkakamali ni Maya ang banggain si Troy. Ngunit alam ng dalaga na hindi niya nga may babalik pa ang nakaraan. Go back to my mansion. Sad nga ni Troy kay Maya. Nangunot naman ang noo ni Maya at tangkang napatingin kay Troy. Ayaw mo? Tanong nga ni Troy saka inilagay nga ang kamay niya sa kanyang bulsa. Hindi po sir. Nagtataka lang po ako kung bakit niyo po ako pinapabalik. Sad nga ni Maya. Para namang agad na nainis nga si Troy dahil sa tanong nga ni Maya. Bawat segundo mahalaga para kay Troy. Do I really need to explain? Hindi pa tumitigil ang anak ko sa kaiiyak hanggang ngayon dahil sa'yo. Hindi ko alam kung anong ginawa mo kay Dylan o kung anong pinakain mo sa kanya. But I can't calm him down. Kaya kung ayaw mong talian kita sa likod ng kotse ko at kalad ka rin pabalik, tumayo ka na dyan.
Masungit na saad nga nito. Walang ano-ano'y bumalik na nga si Troy sa kanyang kotse at para namang isang tuta na nakasunod nga si Maya. Alanganin pang tumayo si Maya sa labas nang nakabukas nga na pinto dahil ayaw nga niyang sumampa nang walang hudyat ng may-ari. What now? Masungit na sambit pa nga nang naiinip nga na si Troy. Para namang agad na binalot nga ng takot si Maya at agad na pumasok nga sa kotse ni Troy. Ngunit pagkaapak pa lamang ng isang paa ng dalaga sa loob ng kotse, ay para bang nalagutan na nga siya ng hininga. Napaawang ang bibig ni Maya habang nakatingin nga sa maputik nga niyang sapatos na ngayon ay nadudumihan nga ang kotse ni Troy. Mahigpit na napahimas nga ng mukha si Troy upang pigilan ang kanyang inis. Ilang beses ring napamura ang binata bago tuluyang pinapasok si Maya. Sa loob ng kotse ay parang hindi makahinga si Maya dahil sa tensyon na nararamdaman niya. I'm only taking you back para kay Dylan. Hindi pa rin kita mapapatawad. I'm reminding you, Maya, sa oras na may mangyaring masama sa anak ko o tangkain mo ulit siya na kunin, gaya ng ginawa mo, ako mismo ang magpapakulong sa'yo. Napalunok na nga lamang ng laway si Maya. Opo sir, pangako po yan. Tulad nga ng plano, ay matagumpay nga na nakabalik nga si Maya sa serbisyo bilang nani ni Dylan. Pinagbawalan si Maya na lumabas kasama ang bata kahit pa may kasama silang ibang katulong. Hindi man harap-harapang sinabi kay Maya, alam rin ng dalaga na mayroong mga matang nagbabantay sa bawat galaw niya sa mansyon. Hindi naman ito nakakabahala para kay Maya dahil wala naman talaga siyang balak na masama. Hiniwalay na nga rin ang kwarto ni Maya sa quarters kung saan ang ibang mga katulong. Paraan ito ni Troy upang mas maigi nga siyang mabantayan ng mga spy nito. Ngunit para kay Maya, isa itong disaster. Tanya, sumagot ka. Naiiyak nga nasambit ni Maya habang panay ang pagtawag nga sa kaibigang si Tanya. Muling umatake ang isang malakas na kidlat dahilan upang mapatili na nga lamang si Maya at maihagis sa ere ang cellphone na hawak niya. Mukhang malabong magising si Tanya. Si Tanya kasi ang kasama na nga niya minsang bumagyo ng malakas. Sa madaling salita, takot si Maya sa kulog at kidlat. Nagmukmok na nga lamang si Maya at binalot ang sarili sa kumot habang pinipilit ang sarili na makatulog. Nagtagumpay naman si Maya. Ngunit kasabay nito ay ang pagdalaw nga ng bangungot na sana'y gusto nga niya nakalimutan na. Noel, tama na, nasasaktan ako. Punong-puno ng luha at tumudugo ang gilid ng labi ni Maya habang mahigpit nga siyang hawak ng kanyang fiancé na si Noel. Umaalingasaw ang amoy ng alak rito. Saad naman ni Noel sa kanyang panaginip, hindi mo ba alam kung paano alagaan ang anak mo? Alam mo namang natutulog ako, diba? Bakit hinahayaan mong iyak ng iyak yung batang yan? At marahas na tinuro nga ni Noel ang baby na umiiyak sa crib na para bang hindi niya ito sariling anak. Sad nga ni Maya. Kaya nga nilabas ko ang crib dito sa kusina eh. Wala akong magawa, may sakit si Miguel. Kaya normal lang na umiyak lang. Aray! Naputol nga ang pagsasalita ni Maya nang sinampal pa nga siya ng fiancé niya. E di sana, pina-admit mo na lang sa ospital. Wala ka talagang kwenta. Kung sana nanahimik ka na lang at nanghingi na nga lamang ng sustento, hindi sana masisira ang buhay ko dahil sa inyong dalawa. Imbes na ako ang magmana sa lahat ng negosyo na ibibigay nila sa kapatid ko dahil wala nang tiwala sa akin sila mommy. Patuloy na nagwala si Noel sa kusina habang panay pa rin ang pag-iyak ng kanilang anak sa crib at pinipilit itong kalmahin ni Maya kahit na masakit ang katawan nito dahil sa pambubugbog ni Noel. Sana hindi na lang kita nakilala. Kung alam ko lang na magdadala ka ng malas, hindi na sana ako nagpaakit pa dyan sa maganda mong muka. Noel, sita naman ni Maya. Isang malakas na sigaw mula sa munting sanggol ang umalingaw-ngaw. Sa buong kusina, kasunod naman ito ang ingay ng stainless na tumama nga sa sahig na gawa sa marmol. Maya, kinakabahang sambit naman ni Noel. Pero sagot na nga ni Maya, lumayo ka sa amin.
At nais nga niyang protektahan ngayon ang kanyang anak. Nagawa nga ni Maya na protektahan ang bata mula sa mainit na tubig, ngunit mayroong tumalsik at tumama sa likod ng bata kaya nagkaroon nga ito ng peklat. Maya-maya pa ay humingi na nga si Maya ng tulong sa kanyang biyanan upang dalhin sila sa ospital. Tubig, nauuhaw ako. Naluluhang sampit ni Maya matapos magising mula sa masamang panaginip na yun. Malakas pa rin ang ulan at kulog dahil sa mga ingay na gawa nga ng kalamidad. Nanunumbalik nga kay Maya ang lahat ng takot ng gabing yun. Kung alam niya lamang na mawawala sa kanya ang kanyang anak. Sana sinugod na nga lamang ni Maya ang bagyo nung gabing yun at tumakas nga mula sa impyernong yun. Sana hindi na nga siya humingi pa ng tulong sa mga taong hangal rin pala ang mga bituka. Miguel, matapos mabuksan nga ang pinto ay napangiti nga si Maya nang makita ang isang batang lalaki na nakangiti sa kanya. Hindi na mamalaya ng dalaga na hanggang ngayon nananaginip pa rin siya. Mama, laro tayo! Sambit ng batang nakasuot ng puting damit. Agad na sundan nga ni Maya ang batang tumatawag nga sa kanya habang wala pa rin sa kanyang sarili. Miguel, sabi ko na nga ba, buhay ka pa rin. Maluhaluhang sambit nga ni Maya. Pwede ba kitang mayakap? Ngumiti ang batang lalaki kay Maya. Opo! Pinuksan nga ng bata ang kanyang mga braso upang salubungin nga ang yakap ni Maya. Sa pagkakataong yun na rin naman, ay saktong kalalabas lamang ni Troy mula sa kanyang opisina. Kumunot ang noo ng binata nang makitang nasa labas nga si Maya. Napansin niyang mukhang nananaginip nga ito dahil pikit pa rin ang mga mata, kaya naman napailing na nga lamang si Troy. Hindi siya makapaniwalang ang isang katulad ni Maya ay nagtangkang kalabanin ang buong angkan niya. Ngunit agad na nanlaki nga ang mga mata nang binata nang makitang dire-diretsong naglakad si Maya papunta ng hagdan. Para bang agad na naramdaman nga ni Troy ang trahedyang mangyayari kay Maya, kaya naman walang ano-ano'y kumilos ang buong katawan ni Troy at napatakbo nga patungo kay Maya. Are you insane? At dito ka pa talaga gagawa ng ganito? Galit na saad nga ni Troy habang hawak ang bewang ni Maya na muntikan na ngang mahulog sa hagdan mula sa ikalawang palapag. Miguel, miss na miss ka na ni Mami. Tila nahihirapan nga na bulong ni Maya na hanggang ngayon hindi pa rin nagigising at nananaginip pa rin. Natahimik si Troy habang tinititigan ang malaanghel na mukha ni Maya na nakasandal sa kanyang dibdib. Kalmado ito at maamo, ngunit dahil nga sa mga luhang nasa gilid ng kanyang mga mata at sa boses nitong puno ng pangungulila, alam ni Troy na durog ang puso ng babaeng hawak-hawak niya ngayon at halos kayakap na nga niya. Napabuntong hininga si Troy. I can't believe that a maid is giving me this much trouble. Mahinahong reklamo ni Troy bago binuhat si Maya. Maingat na inilapag nga ni Troy si Maya sa kama nito at binalutan nga ng kumot. Ibabawas ko talaga ito sa sahod mo. Mahinang sambit nga ni Troy habang pinapanood ang mahimbing na natutulog na dalaga. Kinabukasan maagang nagising si Maya at walang kaalam-alam sa nangyari. Naaalala niya pa ang panaginip na siyang dahilan ng pamamaga ng mga mata niya ngayon. Ngunit hindi niya alam na muntika na pala siyang matigok kagabi. Tunay ngang minsan, ignorance is a blessing. Yaya Maya, do you think my real mommy is watching me from heaven? Wala sa sarili nga itanong nga ni Dylan habang nasa garden nga sila at nagdodrawing nga ng mga bulaklak. Oo naman, for sure she's helping us to keep you safe. Nakangiting sagot nga ni Maya. Binitawan nga ni Dylan ang malaking Crayola na hawak sa kalumingon nga kay Maya. Napatigil naman ang dalaga sa ginagawa dahil dito. I was really hoping that you are my real mommy. Malungkot na saad nga ni Dylan bagong umuso. Napangiti na nga lamang si Maya at marahang ginulo ang buhok ni Dylan. Bakit? Hindi mo ba love ang daddy Troy mo at saka tita Trina mo? Mahal na mahal ka kaya nila. I love them so much, but still I want to have a mom. I don't want to be the only one who's happy. I want daddy to find someone who will love him like how he does for me.
I want Daddy to feel how I'm feeling. Seryosong sambit nga ni Dylan. Napangiti naman si Maya. Makakahanap rin si Sir Troy, Dylan. Gwapo ang daddy mo, matalino at mayaman ha. Malamang maraming naghahabol sa kanya. Napalingon naman si Dylan kay Maya na ngayoy abala sa pagkukulay ng mga bulaklak na drawing. Do you think he's handsome? Do you like him too? Tanong pa nga ng batang si Dylan. Nabulunan naman si Maya sa kanyang sariling laway dahil nga sa tanong ng bata. Ngunit nang makita nga niyang inosenteng mukha nito, napakamot na nga lamang siya sa kanyang ulo. Mukhang kailangan talaga niyang sagutin ang tanong ng bata. Saad na nga lamang nito? Oo naman. Kahit naman sino hindi maipagkakaila na gwapong daddy mo, pero wala akong gusto sa kanya. Bulungan ni Maya. Why? He's not a bad person. Nagtatakang tanong ni Dylan. Malambing nang umiti si Maya sa kamarahang pinisil ang malaman na pisngi ni Dylan. Kung alam lamang nito kung paano nga siya sinundo ni Troy sa park, baka magbago ang tingin nito kay Troy. Sa'yo lang naman mabait yun eh. Natatuwang bulong ni Maya sa kumuha ng isang Crayola at inukit nga ang isang nakakatawang drawing kung saan magkasalubong ang kilay ng isang lalaki. Sad nga ni Maya, laging salubong ang kilay ng daddy mo kapag hindi kanya kaharap eh. Parang ganito oh. Napatakip naman si Dylan ng bibig habang pinipigilan ng pagtawa ng malakas. Natawa naman si Maya dahil sa kakyutan ni Dylan at hindi na nga napigilang yakapin ng bata. Pagkatapos nilang gumuhit, ay pumasok na nga sina Maya at Dylan sa mansyon dahil dumating na nga ang private tour ni Dylan na siyang nagtuturo sa kanya ng mathematics. Sa main entrance ng mansyon ay nakasalubong nga nila si Troy na mukhang papunta sa opisina nito. Saglit na nagtamang tingin ni na Maya at Troy. Ngunit agad itong iniwasan ni Maya dahil sa hindi niya malamang dahilan. Daddy, please buy me a Bavarian after your work, okay? Masiglang sambit ni Dylan. Of course baby, anything for you. Yun lang ba ang request mo? Malambing na sagot nga ni Troy. Napahawak naman si Dylan sa kanyang panga na para bang malalim na nag-iisip. Chocolate donut for Yaya Maya too. She loves chocolates. Napalingon naman si Troy kay Maya habang palihim na umiiling ang dalaga upang sabihin na wag na bilhan nito. Okay baby, Bavarian and chocolate donuts. Paglilinaw nga ni Troy at napayuko na nga lamang si Maya nang dahil sa hiya. Nang ibaba na nga muli ni Troy si Dylan, sa sahig ay taka nga siyang napalingon sa papel na hawak nga ng kanyang anak. Nanlaki naman ang mga mata ni Maya nang makitang dumapo ang tingin ni Troy sa nakakatawang drawing na ginuhit nga niya kanina upang ihalintulad nga si Troy. What's that? Is that a monster? Tanong nga ni Troy kay Dylan. Umagigig naman si Dylan sa kalumingon kay Maya. Harang sasabog na sa sobrang kaba si Maya dahil sa mapang-asar na tingin nga ni Dylan sa kanya. It's a secret, Daddy. Nakangiting sambit ni Dylan. Natawa na nga lamang si Troy sa kaginulo ang buhok ni Dylan. You know how to keep secrets now, huh? Okay then, mamaya na kita kukulitin pagka-uwi ko. Take care, son. At nag-iwan nga si Troy ng isang halik sa noon ni Dylan. Pagkaalis ni Troy, ay hinatid na nga ni Maya ang bata patungo sa tutor nito at habang naghihintay, ay naisipan ng dalaga na magdilig na lamang ng mga halaman. Pakanta-kanta pa nga si Maya ngunit agad nga siyang natigilan nang may biglang tumawag nga sa kanya. Hey you! Napalingon si Maya sa kanyang likuran at napakunot nga ang noo dahil sa nakababastos na paraan ng pagtawag sa kanya. Nasaan ang mga tao dito sa mansyon? Masungit na tanong nga ng isang matandang babae. Napatingin naman si Maya mula sa ulo hanggang sa paa. Nang kanyang kaharap at kahit hindi pa nga ito nagpapakilala, nagkaroon na nga ng kutob si Maya base sa forma at ugali nga nito. Nasa company office po sina Ma'am Trina at Sir Troy. Si Sir Dylan naman po nasa library at kasama po ang tutor niya. Maghalang nasagot nga ni Maya. Take me to him. Agad na kumunot ang noo ni Maya dahil sa utos ng matandang babae. Paniguradong alam naman ito kung saan ang library pero
Bakit nagpapasama pa? Hindi mo ba ako narinig? I said take me to the child. Mariin na pag-uulit nga nito. Agad namang kumilos si Maya dahil sa naiinip na nga matanda. Tulad ng kagustuhan nito, agad nga niyang pinangunahan ang daan patungo sa library, ngunit bago pa man kumatok si Maya, ay walang alinlangan na binuksan ng matanda ang pinto at walang galang na pumasok. Nagulat nga ang tutor ni Dylan pati na nga rin ng bata. "Mamita!" Sambit nga ni Dylan na para mang bigla nga itong nakakita ng multo. Bahagyang napaawang ang bibig ni Maya nang malamang ang matandang babae pala ay walang iba kundi si Doña Felicia, ang ina nila Troy at Trina. Walang ano-ano'y lumapit nga ang Doña at kinuha nga ang isang papel sa lamesa. 9/10? Hindi mo na perfect ang simpleng subtraction? At your age, Troy, was already studying division. Masyado ka talang binibaby ng anak ko. Masungit na sambit nga ng Doña sa kanila pagang papel. "I'm sorry, Mamita." Nakayukong saad na nga lamang ng bata na ngayon ay mukhang naiiyak na. Bahagyang gumalaw nga si Maya tumaktong aaksyon sana upang damayan si Dylan, ngunit napatigil ang dalaga nang magtama ang tingin nila ng tutor ni Dylan habang umiiling ito at nagbabanta na wag nang ituloy pa ang binabalak niya. Dahil dito tiniis na nga lamang ni Maya ang sitwasyon hanggang sa nag-aya na ngang lumabas ang Doña. "I don't really get kung anong nakita ng anak ko sa batang yun. He's not that smart. Wala rin naman ako nakikitang talent sa batang yun." Biglang sabi pa nga ni Doña Felicia habang nauunang lumakad pababa ng hagdan. 4 years old pa lang naman po si Dylan. Marami pa po siyang matutunan at madudiskubre. Magalang na sagot ni Maya dahil hindi na nga siya nakatiis pa. "I don't agree to that idea. Alam mo bang 4 years old pa lang si Troy nang mamaster ng kanyang basic operations of math? Marunong na nga siya magbasa that time at sumasama na rin siya sa mga business trips ko." Proud na sambit ng Doña saka nahinto sa paglalakad upang harapin si Maya. Hindi lamang naaabala ng batang yun ang mga priorities ni Troy ngayon. Pinipigilan niya pang magkaroon si Troy ng sariling pamilya. My son keeps spitting nonsense tulad ng hindi niya na raw kailangan ng sariling pamilya dahil sapat na nga si Dylan. Ano kung magpapatuloy siyang ganun? Ang panganay ko, nakunan at iniwan ng asawa. Ang bunso ko naman ay hihibang sa batang hindi naman kanya? Oh my, how unlucky I am in this life. Binaliwala na nga lamang ni Maya ang mahabang litanya at kaartehan ng Doña. Sa kabila ng kalmadong mukha ni Maya, ay ang inis na hindi nga na maipaliwanag kung bakit niya nararamdaman. Pero kahit na ganun, wala pa rin siyang karapatang magalit o magsalita dahil di hamak lang naman siya nakatulong doon. Naisipan ni Doña Felicia na magtsaa muna sa garden, kaya naman nagkaroon nga ng panahon upang makahinga at bawat isa sa loob ng mansyon. Kahit malinis ng paligid, panay pa rin sa pagche-check ang mga katulong. Maingat rin sila sa bawat ingredients na gagamitin sa mga pagkaing ihahain mamayang hapunan dahil ayon sa Doña, dito siya maghahapunan. "Huwag kang matakot, Maya. Normal na araw pa rin naman ito. Basta sikapin lang nating lahat na hindi makagawa ng kasalanan para ma-survive natin ang araw na to." Bulong nga ni Tanya habang sabay nga nilang hawak ang mga tray ng ulam. Napayuko si Maya. Hindi naman siya natatakot para sa kanyang sarili. Nag-aalala lamang siya para kay Dylan dahil masyado itong takot sa Doña. Ayaw niyang magkaroon ng trauma ang bata dahil parang sobrang pressure naman ata ang binibigay ng Doña sa bata na walang kamalay-malay. Kanina habang binibihisan nga niya ito at hinahanda para maghapunan, ay namumutla pa nga ang bata. Hindi sanay si Maya na hindi naririnig ang masiglang boses ng kanyang alaga. Good. Just the right amount of herbs." Komento ng Doña habang inaamoy ang kalderetang kakalapag lamang sa mesa. "Sinong nagluto nito?" Nagtingin na naman ang mga katulong na nasa dining area. Sa kasunod-sunod na dumapo ang tingin nila kay Maya. "Ikaw ba?"
Ikaw rin ang naghatid sa akin kanina, hindi ba? Marahang tanong ng Donya. Marahang napayuko nga. Si Maya. Opo ma'am. Hindi po talaga ako nagluto. Tumulong lang po ako sa pagbabantay tsaka pagtitimpla ng lasa. But can you cook? Tanong nga ng Donya na siyang mas lalong naglagay ng tensyon sa paligid. Opo. Alanganing sagot ni Maya. Then starting today, kapag nandito ako sa mansyon, ikaw nang magluluto ng mga pagkain ko. Deklara ng Donya na may munting ngiti sa labi. Hindi alam ni Maya kung matutuwa ba siya o mag-aalala dahil sa narinig. Gayunpaman wala naman siyang choice, kundi ang tanggapin yun at manahimik na nga lamang sa gilid. Sa halip na magkaroon ng isang payapang hapunan, dahil ngayon lamang muling sumabay si Doña Felicia kay Dylan, napuno lamang ng tensyon ang mesa dahil sa kabadong mga katulong, lalong-lalo na si Dylan, na para bang may kaharap na multo. You're already done. Tanong nga ng Donya nang biglang tumayo si Dylan at nagpaalam na sanang aalis. Opo, Mamita. I had snacks earlier. Nakayukong sambit nga ni Dylan. Bahagya namang naawa si Maya sa kalagayan ni Dylan. Hindi niya alam kung bakit takot na takot nga ito, pero isa lang ang sigurado ni Maya at ito ay ang katotohanang hindi tanggap ng Donya ang bata. Wait. Saad nga ng Donya. Agad na napalingon sina Maya at Dylan nang pigilan silang umalis ni Doña Felicia. Come here, Dylan. Tila, nagbabanta nga na sa adang Donya sa bata, at kahit na kinakabahan man sa kung ano ang sasabihin ng kanyang lola, wala namang nagawa si Dylan kundi ang sumunod. Saad nga ng Donya, I don't wanna see you making the same mistakes next time. Since ginusto mo namang manatili sa tabi ng anak ko, at dahil sa'yo ay nawalan nga siya ng interes na magkaroon ng sariling pamilya, gampanan mo nang maayos ang role mo bilang heredero ni Troy. Hindi makapaniwalang napatingin nga si Maya sa Donya dahil sa sinabi nito. Sa paraan ng pakikipag-uusap nga nito sa bata, para bang minamanipula nga nito ang isip ni Dylan. Lalakad na nga sana si Maya upang patulan na nga ang Donya. Ngunit bago pa man siya makahakbang, ay naunahan na nga siya ni Dylan. I hate you, Mamita. Mahinang sambit nga ni Dylan habang marahang umiiyak. What did you say? Hindi makapaniwalang sambit ng matanda. Inangat nga ni Dylan ang kanyang mukha. Bakas, sa mga mata ni Dylan ang puot at galit sa kanyang kaharap. I hate you! Sigaw ng bata na siyang dahilan upang ihagis nga ni Doña Felicia ang basong hawak niya sa pader. Kumalat nga ang bubog sa sahig at nagsitilian nga ang mga katulong. Nakita ni Maya ang mabilisang pagte-text ng head maid kay Troy upang ipaalam ang nangyayari. Hindi rin alam ni Maya kung bakit kinabing masyado si Troy, kung kailan naman mas kailangan ni Dylan ng presensya niya. Sada man ng Donya, You hate me, ha? Ben, sagarin na natin yung galit na yan. You get my whip. Nanlaki ang mga mata ni Maya nang marinig nga ang utos ng Donya sa isang katulong na para bang sinasabi nito na papaluin nga niya ang bata. Saad na nga nito, Ma'am, sobra naman po siguro yun. Singit nga ni Maya saka itinago na nga si Dylan sa kanyang likuran. I won't forgive your rudeness dahil gusto kita. But if you don't step away from the child, dalawa kayo na malalagot sa akin. Umalingaw-ngaw nga ang masungit na boses nga ni Doña Felicia. Mukhang wala talaga itong balak na patawarin si Dylan. Agad na lumuhod nga si Maya. Sa sahig at masakit man sa pride niya, ang gagawin niyo muko na nga lamang si Maya. Hanggang sa tumama nga ang kanyang ulo sa sahig. Ako na pong tatanggap ng parusa para kay Dylan. Please ma'am, handa po kong tanggapin kahit ilan. Huwag niyo lamang pong sasaktan ng bata. Pakiusap nga ni Maya. Umismid lamang si Doña Felicia na para bang natutuwa pa sa kanyang nasasaksihan. Sige, madali naman akong kausap eh. Kayo, dalhin niyo to sa bakanteng kwarto. Kahit na ayaw nga nilang sumunod ay walang nagawa ang mga katulong dahil sa takot. Agad nilang nilapitan nga si Maya at iginaya nga ito papasok sa bakanteng kwarto na tinutukoy nga ng matanda. Sa labas ng bakanteng kwarto ay panay ang iyak
ni Dylan habang naririnig nga ang bawat hampas ng latigo. Yaya Maya, Mamita, please stop! Humahagulgol nga. Nasambit ng bata habang hawak-hawak nga siya ni Tanya at pinipigilang makalapit sa pinto. Dylan, kapag lumapit tayo doon mas lalo lang magagalit ang mamita mo. Bulong nga ni Tanya na ngayon ay naluluhan na nga rin. Sa pagkakataong yun ay biglang marahas na bumukas ang main entrance ng mansyon. Iniluwal nun si Troy na naghahabol ng hininga at pawisan. Nasaan sila? Mariing tanong nga ni Troy sa isang maid na nakasalubong niya. Daddy, please save Yaya Maya. Mamita is hitting her. Magmamakaawa nga ng bata kahit nasa second floor nga ito at nasa first floor pa lamang ang kanyang ama. Walang ano-ano'y kumaripas nga ng takbo si Troy patungo sa bakanteng kwarto at dito na nga niya naabutan si Maya na nakatayo sa gilid ng isang pader. Agad na dumako nga ang tingin ni Troy. Sa mga binti ni Maya na ngayon ay puno na nga ng mga namumulang sugat galing sa latigo. What the hell are you doing, Mama? Galit na sigaw ni Troy na siya ring gumulat nga kay Felicia. Napaawang ang bibig ng Donya na ngayon ay hindi makapaniwalang sinigawan siya ng sarili niyang anak. Ni minsan hindi ito ginawa ni Troy sa kanya. How dare you shout at me, Troy? I am your mother! Sabat nga ni Doña Felicia. Pero sabi nga ni Troy, you should also ask yourself, Ma. How dare you attempt to hurt Dylan? Pinabayaan kitang magsungit dito noon. Thinking that you're still adjusting at balang araw ay matatanggap mo rin si Dylan. But you've gone too far, Ma. You're even hurting my maid. Please leave my mansion before I lost all my remaining sanity. Marahas na itinuro nga ni Troy ang pinto na siyang umubos na nga sa pasensya ng Donya. Gayunpaman walang nagawa ang pagrereklamo niya at sa huli na pilitan na nga lamang siyang umalis. Nang sa wakas, wala na nga si Doña Felicia, ay tuluyan na nga bumagsak si Maya sa sahig. Maya, I'm sorry Maya. Humahagulgol na sambit nga ng maid na siyang inutusan ng Donya na paluin nga si Maya. Okay lang yon. Andito na si Sir Troy, maayos ng lahat. Naiyak nga na sambit ni Maya bago tuluyang bumagsak sa sahig at nawalan nga ng malay. Nagpanik ang lahat ng nasa kwarto ngunit na natiling kalmado si Troy. Marahan nga siyang lumapit kay Maya at walang alinlangan na kinarga ito sa kamaingat na inilabas nga sa bakanteng kwarto. Daddy, how was Yaya Maya? Agad na tanong nga ni Dylan matapos nga makitang karga ng kanyang ama si Maya. She'll be fine, son. I'm sorry. I won't let this happen again. Kalmadong saad nga ni Troy. Muling naiyak ang kawawang bata. This is my fault, Daddy. Nanlumo naman si Troy dahil sa nakikita niya. Ito ang pangalawang beses na naging ganito kalungkot si Dylan. At kumikirot rin ang kanyang puso dahil doon. I'm sure Yaya Maya doesn't think it's your fault, Dylan. She did it because she doesn't want you to get hurt. If you continue to cry, mas lalong malulungkot si Yaya Maya pagkagising niya. Saad nga ni Troy para kumalma na nga ang bata. Agad namang narealize nga ni Dylan ang punto ni Troy. Agad siyang napapunas nga ng luha sa kamatapang na hinarap ang kanyang ama. Bahagya namang napangiti si Troy dahil doon. I will help heal Yaya's wound, Daddy. Deklara nga ni Dylan na siya namang tinanguan nga ni Troy. Magkasamang dinala nga ng mag-ama si Maya sa kwarto nito at doon na nga maingat na nilinisan nga ang mga sugat nito. Maraming maids ang nagpresentang mag-alaga kay Maya ngunit walang alinlangan na tumanggi ang mag-ama dahil alam nilang obligasyon nilang alagaan si Maya. Madaling araw na nga nang magising nga si Maya at laking gulat nga niya nang makita nga si Troy na natutulog nga sa isang single sofa sa loob ng kanyang kwarto. Agad na inalala nga ni Maya ang lahat ng mga nangyari at napatakip na nga lamang siya ng bibig nang maalalang nawalan nga pala siya ng malay matapos makaalis nga ang masungit na Donya. Siya ba ang nag-alaga sa akin? Hindi makapaniwalang tanong nga ni Maya sa kanyang sarili habang nakatingin nga kay Troy, ngunit agad rin naman siyang umiling matapos maisip na imposible naman yung mangyari. How is your feet?
Biglang tanong nga ni Troy. Agad na napabalikwas nga si Maya. Nang marinig, ang malalim na boses nga ni Troy. Okay na po sir, hindi naman po ganun kalalim ang sugat. At napaiwas na nga lamang si Maya nang tingin ng magsimula na ngang lumakad, si Troy palapit nga sa kanya. Sa isang maliit na drawer ay kinuha nga ni Troy ang isang box ng cellphone saka inabot ito kay Maya. Akong nakasira sa cellphone mo noon, right? Here, take this. Nakasave na rin dyan ang number ko. Contact me right away kung sakaling magtangka na naman ng kung ano si Mama. Nanlaki ang mga mata ni Maya nang makita ang mamahaling brand ng cellphone. Hindi lamang ito mamahaling brand. Latest model pa nga ito at walang-wala kumpara sa keypad na ginagamit niya ngayon. Naku sir, hindi ko po matatanggap yan. Mumurahin lang po ang cellphone ko dati kaya okay na po ako kung bibili po kayo ng same model. Nahihiyang sagot nga ni Maya. Umiling naman si Troy. Sakay nilapag nga ang karton ng cellphone sa tabi ng dalaga. You should take it. It's an order. Seryosong saad nga ni Troy, kaya naman wala na ngang nagawa pa si Maya, kundi ang sundin na nga lamang ito. Salamat po sir. Tumango lamang si Troy saka bumalik nga sa sofa. Kalmado siyang naupo, saka mariing tinitigan nga si Maya. Thank you for what you did. Naikwento rin ng maids kung anong ginawa mo para kay Dylan. Sisiguraduhin kong hindi na ulit mapapakialaman ni Mama si Dylan. So you don't have to take risk of yourself again. Marami pong salamat sa concern sir pero mas nag-aalala po talaga ako kay Dylan eh. Baka iniisip niya na siyang may kasalanan ng lahat ng nangyari. Nakayukong saad nga ni Maya. Napabuntong hininga si Troy. Tama ka. He was crying non-stop pero kumalman siya ngayon. Nung sinabi kong mas lalo kang malulungkot kung iiyak, nangiiyak siya. It looks like he loves you more than me. Medyo nakakaselos na nga eh. Pagbibiro pa nga ni Troy. Mas mahal pa rin po kayo ni Dylan sir. Nag-aalala lang po talaga sa akin yung bata. Nakangiting saad nga ni Maya. Sa pagkakataong yun, hindi na nga namalaya ng dalawa na napapahaba na nga ang kanilang kwentuhan. Halos 1 oras atang lumipas bago sila naistorbo ni Dylan na siyang nagmamadaling pumasok sa kwarto ni Maya matapos magising mula sa kanyang mahimbing na tulog. Agad na sinalubong nga ni Dylan, nangyakap si Maya at humingi ng tawad dahil sa nangyari. Ngunit tulad nga ng sabi ni Troy, ay hindi naman isinisisi nga ni Maya si Dylan. Habang pinapanood nga ni Troy sina Maya at Dylan, sa isang gilid ay wala sa sariling napangiti ang masungit na binata. Natutuwa nga siyang makita na masaya si Dylan. Nakakataba ng pusong mga cute na tawa at ngiti nito. Daddy, let's treat Yaya Maya when she recovers para po makabawi naman po tayo sa kanya. Masiglang sambit ni Dylan. Nagkatingin na naman sina Maya at Troy. Nasa usapan nila na hindi maaaring lumabas si Maya sa mansyon kahit na sino pa nga ang kasama nila. Sure, let's do that. Saad ni Troy habang hindi pa rin maalis ang tingin kay Maya. Humiyaw naman sa saya si Dylan dahil sa narinig at agad na napayakap nga sa kanyang yaya Maya. At nang dumating na nga ang araw ng pinakahihintay nga nila, ay excited na sinundo nga ni Dylan si Maya sa kwarto nito. Ito atang pinakaunang beses na nakalabas si Maya sa mansyon simula nung dalhin nga siya pabalik ni Troy. May kalakip na kaba ang excitement na kanyang nararamdaman dahil makakasama lang naman niya ang masungit niyang amo na this past few days ay parang iba nga ang pakikitungo sa kanya at tila may anghel nga na sumalib dito. May lakad kayo? Nakangiting tanong nga ni Trina habang nagkakape nga sa sofa. Kararating lamang ito mula sa kanyang business trip. Yes, tita. Masayang sagot nga ni Dylan sa kahinawakan ng kamay nila Troy at Maya na kung titignan ay parang nga silang isang maliit na pamilya. Binigyan nga ni Trina ng isang nakakamangha na ngiti ang kanyang kapatid na si Troy samantalang napailing na nga lamang ang binata dahil siguradong kung ano-ano na naman ang nasa isip ng kanyang kapatid. At dahil hindi naman ganun kalayo
Ang paroroonan nila, hindi na rin nagtagal ang kanilang biyahe. Wow! Everything is so colorful, Daddy. Masayang sabi ni Dylan habang karga-karga siya ng kanyang ama. Do you like it? Tanong nga ni Troy, saka napalingon kay Maya na abala rin sa pagmumuni-muni sa napakalaking amusement park. Sinakyan nila ang halos lahat ng mga rides, maliban na nga lamang sa mga masyadong nakakalula ang taas. Sa sobrang saya ay nakalimutan na nga rin ni Maya ang tensyon na nararamdaman niya dahil sa presensya nga ni Troy. Para bang pagkatapos ng lahat ng nangyari ay nagiging komportable na nga sila sa isa't isa. Maya, tinanong kita noong nakaraang araw kung ano ang gusto mong reward. Sabi ko, bibigyan kita ng kahit na ano, as long as it is within my power. Nakapag-isip ka na ba? Tanong nga bigla ni Troy. Napalingon nga si Maya sa kanyang katabi matapos ngang marinig ang sinabi nito. Totoong tinanong nga siya noon ni Troy, pero wala naman siyang masagot. Marahang tumango na nga lamang ang dalaga. Opo sir, may final decision na po ako. Itinuon naman ni Troy ang tingin kay Maya upang abangan ang sasabihin nito. Gusto ko po sanang tumigil sa pagiging nanay ni Dylan. Mahinahong sambit ni Maya. Hindi alam ni Troy kung bakit biglang nagdulot ito ng kaunting kirot. Para bang bigla siyang nakaramdam ng sandaling pangungulila sa narinig. Kunot noo nga nitong tanong, May I know the reason behind this decision? Napayuko si Maya sa kanapalingon sa gawin ni Dylan na siyang abala sa paglalaro ng bubbles. Ipagpapatuloy ko po sana yung paghahanap ko sa nawawala kong anak sir Baka po kasi maging huli na po ang lahat. Sincere naman na sagot ni Maya. Sada man ni Troy, bakit ba siya nawala nun? Kung hindi ka komportabling sagutin, ayos lang Maya. Sandaling napaisip si Maya kung sasabihin niya ba ang lahat ng nangyari noon kay Dylan o hindi. Sa huli na isipan na nga lamang ng dalaga na magbahagi ng kahit konting kwento para naman magkaroon ng idea si Troy at para maintindihan nito ang sitwasyon niya. Nabuntis po kasi ako ng dati kong nobya sir. Inako niya naman po, ipinakilala ko ang sarili ko sa pamilya niya at nung nag-positive ang test na, nagpapatuloy na siya talaga ang ama. Pero unti-unting nagbago ang ama ng anak ko at hindi lang siya, pati ang buong pamilya niya. They wanted me out, pero hindi nila magawa dahil may anak kami. Noon, akala ko okay lang natiisin ang mga pangginagawa nila sa akin. Pero may nangyaring isang gabi na siyang bumukas ng isip ko. Kaso huli na ang lahat. Sinugod namin ang anak kong si Miguel sa ospital pero pagkatapos noon, hindi ko na siya nakita ulit dahil may dumukot sa kanya. Sigurado akong sangkot ang ex ko at ang pamilya niya pero wala akong ebidensyang mahanap. Basta alam kong hindi pa patay ang anak ko, kaya umaasa pa rin ako na may kaunting awa pa silang naramdaman sa kadugo nila at kahit papaano, hindi na paano ang anak ko. Napabuntong hininga si Troy matapos marinig ang maikling kwento ni Maya. At naniniwala ka na buhay pa ang anak mo. O kaya baka ipinamigay lang o tiniwan sa kung saan? Tumango si Maya. Hindi naman po siguro masamang umasa, diba? Napayuko lamang si Troy. Kukunin mo pa rin ba siya kahit nasa maayos na pamamahay na siya? Tanong nga nito. Bahagya namang nagtaka si Maya dahil sa tanong na yun ni Troy. Ngunit na-realize rin niyang posible nga itong mangyari. Napangiti si Maya ng mapait. Hindi ko naman po pipilitin kung ayaw niya nang sumama sa akin. Siguro kung kampante akong magiging maayos ang buhay niya, kahit mahirap tatanggapin ko, basta malaman lamang niya na andito pa rin ako para sa kanya. Sapat na sa akin yun. Sapat na rin sa akin na buhay siya, malusog at masaya. Napatango-tango si Troy. Napansin na nga ng binata na mukhang lumulungkot na ang sitwasyon, kaya naman mas mabuting itigil na nga muna nilang malungkot nilang topic. Then, spend this day to the fullest with Dylan. Kakausapin ko siya and susubukan kong i-explain sa kanya lahat, calmly. Sa ngayon wag mo munang isipin ng pag-alis at mag-enjoy na lang tayong lahat. At isang tipid ng ngiti nga ang sumilay sa mukha ni Troy.
na siyang nagpabilis nga ng tibok ng puso ni Maya. "Yaya, Daddy, what are you doing? Let's play!" Masiglang tawag nga ni Dylan sa kanila. Nauna nang lumakad nga paalis si Troy. Habang pinapanood nga ang bata, ay napahawak nga si Maya sa kanyang dibdib. Nitong mga nakaraang araw, ay mayroon siyang weird na nararamdaman sa tuwing malapit nga si Troy. Ayaw niya namang aminin sa sarili ngunit mukhang nahulog na nga ang loob niya sa kanyang masungit nga na amo. Hindi naman siguro masama kung aamin ako bago umalis, diba? For sure, paghanga lang to at mawawala rin kapag nasabi ko na. Sampit nga ni Maya sa kanyang sarili bago humabol at daluhan sina Troy at Dylan. Tulog na nga si Dylan nang makauwi na nga sila sa wakas sa mansyon. Habang karga-karga nga, ang bata na palingon nga si Troy kay Maya. Napanay na rin ang paghikab. "When are you planning to leave?" Mahinahong tanong nga ni Troy sa dalaga. Siguro kapag kalmado na po si Dylan. Hindi naman po natin siya bibiglain ngayon, so siguradong hindi na po magiging katulad nung nakaraan ang sitwasyon. Sagot ni Maya habang marahang napapakamot nga sa kanyang ulo. Tumango si Troy. "Okay, let's see what we can do." "Salamat sa lahat, Maya. Magpahinga ka na." Bahagyang namula ang pisngi ni Maya dahil sa sinabi ni Troy. Sige po sir, kayo rin po." Nagmamadali na ngang pumasok si Maya sa loob ng kanyang kwarto para kalmahin ang kanyang sarili. Kinabukasan, maagang umalis nga si Troy upang bisitahin ang kanyang office. Sa isang katulad nga ni Troy, ang isang araw na break ay may malaki ngang impact sa dami ng kanyang magiging paperworks. "Yaya, are you really leaving us soon?" Nagulat nga si Maya nang marinig nga ito mula sa bibig ni Dylan. Habang tinutulungang kumain, ang bata ay agad na pinunasan nga ni Maya ang bibig. Hindi inaasahan ni Maya na agad nga nasasabihin ni Troy ang tungkol sa kanyang pag-alis. Ngunit hindi rin inaasahan ni Maya na magiging kalmado agad si Dylan sa ideyang iiwan nga siyang muli ni Maya. "Are you shocked that I'm not throwing a tantrum?" Panguhula nga ni Dylan habang may matamis nga ng ngiti. "Hindi na po ako iiyak, Yaya. I know your son also needs you and I want you to find him soon." "Tsaka sana po balang araw makalaro ko po siya." Hindi na nga napigilan ni Maya ang pamumuo ng kanyang luha. Sa gilid nga ng kanyang mga mata, habang nasa malaking hapagkainan, maingat nga ni hinaplos ni Maya ang ulo ni Dylan bago ito niyakap. "Thank you for understanding, Dylan." Naramdaman naman ni Maya ang pagpalupot nga ng munting mga braso ni Dylan sa kanyang bewang. "You have to visit me sometimes, okay? That's my only request, Yaya." Bakas ang lungkot sa boses si Dylan ngunit alam ni Maya na pinipigilan lamang ng bata ang kanyang pagiyak. Alam ni Maya na gustong magmukhang malakas ni Dylan sa kanyang harapan upang hindi pahirapan nga si Maya sa kanyang napiling desisyon. Dahil dito hindi maiwasan ni Maya ang maging proud sa kanyang alaga. Gayunpaman, ang akala nga ng dalagang masayang ending ng kanilang kwento, mali pala. Sa araw na yon, dumating si Doña Felicia habang daladala ang isang balitang sisira sa kapayapaan ng mansyon. "I didn't come here to start a scandal. Gusto lamang kitang makausap, Miss Maya de los Santos. Kung ayaw mo, hindi naman kita pipilitin at agad rin ako nga alis. But let me tell you first that this matter is about your missing child." Bungad nga nito kaagad. At dahil sa sinabi ng Donya, agad na sumama nga si Maya rito. Sa back garden ay nagtsaa nga sila ng magkasama. Habang kaharap nga ang Donya, ramdam ni Maya ang bilis ng pagtibok ng kanyang dibdib. "Hindi ako magpapaligoy-ligoy pa sa'yo, Maya. I just wanna let you know na alam ko kung nasa ang anak mo." Sad nga nito. Nalaki ang mga mata ni Maya dahil sa narinig. Hindi niya alam kung ano ang balak ni Doña Felicia pero kung totoo ang sinasabi ng matanda, handa siyang gawin ang lahat. Kahit ano para lamang muli niyang makita ang kanyang anak. "Nasaan po siya?" Bakas sa boses ni Maya ang desperasyon. Napangiti naman
ang Donya dahil doon. He's right under your nose, Maya. He's been with you all this time. Nakaismid na saad nga ng Donya. Umawang naman ang bibig ni Maya. Po? Pagtataka nga niyang tanong. Totoo nga talagang sinasabi nilang lukso ng dugo. Tama ka nung simula pa lang, Maya. Si Dylan. He's your missing son. Inilapag ni Doña Felicia ang isang brown envelope na puno ng kung ano-anong mga papeles. Habang binabasa nga ni Maya ang bawat piraso, ay patuloy nga ang pag-agos ng mga luha sa kanyang mga mata. Sa bawat piraso ng papel ay nakaakda ang lahat ng impormasyong hinahanap nga ni Maya. Mga impormasyong halos gapangin niya dahil sa kakulangan ng pera at kapangyarihan. Dinala siya ng pamilya ni Noel sa States at iniwan sa isang orphanage. Sambit ni Maya sa kanyang sarili. At nagsinungaling sila. Napatay na ang mga magulang ng bata. Napalunok si Maya ng laway. Hindi niya alam kung kakayanin niya pa ang mga susunod na impormasyon. Ngunit malalim na huminga si Maya. Saka kinuha ang pinakahuling papel na nasa brown envelope. Nagsalita ang Donya. Yan ang totoong resulta ng DNA test niyo, Maya. Binayaran ni Troy ang mga doktor para mag-fabricate, mag-imbento ng ibang resulta. All this time, he's toying you. Pinaglalaroan ka lang niya. If you are wondering kung bakit ko to ginagawa, let me tell you this once. Hindi kita tinutulungan. I want something in return at yun ang pag-alis niyo ng anak mo sa buhay ni Troy. Kapag wala na ang batang yun, Troy will finally agree to get married to my business partner's daughter. At magkakaroon din siya ng sarili niyang pamilya at sariling anak. Napayuko lamang si Maya habang patuloy pa rin sa pag-iyak. Habang hindi niya maipaliwanag ang galit na nararamdaman dahil mas lamang ang sakit sa kanyang puso. Nagsimula na nga siyang magtiwala kay Troy. She felt safe with him. Ngunit sa kabila nito ay ang katotohanang ibabaon na sana ni Troy. Sa limot kung hindi lamang nalaman ni Doña Felicia ang totoo. So what is your plan now? Tanong nga ni Doña Felicia. Ngunit nang hindi nga agad sumagot si Maya, napabuntong hininga na nga lamang ang matanda. Inayos ni Doña Felicia ang kanyang sarili sa kamaingat na tumayo. I'll give you some time to think, Maya, but remember, I'm not that very patient. Nang tuluyan na ngang makaalis si Doña Felicia, naiwan namang tuliro si Maya. Tahimik lamang siyang umiiyak habang hindi pa rin makapaniwala sa lahat ng kanyang nalaman. Gusto niyang isipin na sinusubukan lamang ni Doña Felicia na ilayo si Dylan kay Troy at gawa-gawa lamang ito ng Donya. Ngunit ano ang gagawin ni Maya kung totoo ito? Ano ang maaari niyang masabi kay Troy? Muli na naman bang madudumihan ang relasyon nilang nagiging maayos na sana? Yaya Maya, did Mamita made you cry? Napalingon nga si Maya sa munting boses na nasa kanyang gilid. Walang ano-ano ay napayakap nga si Maya kay Dylan at saka nagpatuloy nga sa pagiyak. Si Dylan naman ay walang kaide-ideya sa nangyayari at inosente lamang na hinagod ang likod ni Maya upang pakalmahin nga ito. Sa pagkakataong to, hindi na uulitin ni Maya ang pagkakamaling nagawa niya noong unang beses na tangkain na kunin nga si Dylan. This time, determinado na si Maya na harapin si Troy at alamin mismo sa binata kung totoo ba ang impormasyong nalaman na kay Doña Felicia. Sa mismong gabi rin na yon ay matyagang hinintay nga ni Maya ang pag-uwi ni Troy. Nauna nang nakatulog nga si Dylan na siyang wala pa ring alam sa katotohanan habang si Maya naman ay kabadong nakaupo sa isang sofa. Nang sa wakas ay nakaharap na nga ng babae si Troy para bang nawala ng lakas si Maya na magsalita. Nakatulog na ba si Dylan? I guess I'm late. Kalmadong saad nga ni Troy habang hawak ang isang box ng donut na sana'y pasalubong nga niya sa bata. Hindi sumugot si Maya at nanatili lamang na nakatingin sa guwapong mukha ng kanyang kaharap. Pero kinasusuklaman nga niya ito ngayon. Sinusubukan niyang isipin kung bakit yung nagawa ni Troy. Sa kabila ng lahat-lahat, hindi makapaniwala si Maya na sinusubukan niya pa rin intindihin ang lalaking bumilog sa kanyang ulo. May nangyari ba? Nagtatakang tanong nga ni Troy dahil sa biglaang pumumutla nga
ng mga mata ni Maya. Totoo bang si Dylan talaga ang anak ko? Diretsong tanong nga ni Maya. Imbes na magulat nga ay napaiwas na nga lamang ng tingin si Troy. Dahil dito ay agad na nakumpirma ni Maya na totoo nga ang impormasyong nalaman niya mula kay Doña Felicia. Bakit mo tinago? Ako ang totoo niyang ina. Bakit may pinagdadamot sa akin ng sarili kong anak? Mapait na tanong nga ni Maya habang sinusubukang pigilan ang sarili na tuluyang humagulgol at manlumo na lamang. Anak ko rin si Dylan, Maya. Ako ang nagpalaki at nagbigay sa kanya ng pagmamahal na kinailangan niya habang lumalaki. Inaasahan mo bang basta-basta ko na lamang siyang ibibigay sa'yo? Ang batang pinahalagahan at minahal ko nang higit pa sa sarili ko? Napasinghal na nga lamang si Maya matapos marinig ang sinabi ni Troy. What makes you think that I can't be trusted? Dahil ba mas mayaman ka sa akin? Mas matalino at mas makapangyarihan? Pwede mo namang sabihin sa akin yung conditions mo eh. Basta nalaman ko lang sana na anak ko siya. Napahimas nga si Troy ng mukha dahil sa narinig. Hindi ganun ang ibig kong sabihin, Maya. Then bakit parang wala kang balak na sabihin sa akin? Kaya bagad mong sinabi kay Dylan na aalis ako? Yun talaga ang gusto mong mangyari, diba? Hindi ka man lang ba na konsensya na baka habang buhay ko nang hindi makita ang anak ko? Na habang buhay ako manlumo, sa kahahanap sa anak kong andito lang pala at itinatago mo sa akin. Malalim nga na huminga si Troy upang ikalma ang kanyang sarili. Ayaw niyang makapagbitaw ng masakit na salita dahil alam niyang mali naman talaga ang kanyang ginawa. Ngunit naniniwala nga si Troy na parte lamang yun sa pagmamahal niya para sa bata. Listen, Maya. Sana maintindihan mo ko. I know I was wrong. I am very sorry pero sasabihin ko naman na sana sa iyong totoo. Humahanap lang talaga ako ng tiyempo. Pero naunahan mo ko. I don't know how you got hold of that information pero may plano ko, okay? Wala naman akong balak na itago si Dylan sa iyo habang buhay. It's just that hindi ko siya kayang ipaubaya sa iyo hanggat sa hindi ako nakakampanting magiging okay siya sa piling mo. After everything that happened, I was convinced that you will do good together. Kaya naghahanda na akong ayusin ang lahat. Please understand me, Maya. Tulad mo, mahal ko rin si Dylan. Mapait na umiling nga si Maya na para bang sawa na nga siyang marinig pa ang mga sinasabi ni Troy. Aalis kami bukas. Tanging sagot ni Maya. Kumunot na si Troy. What? Teka lang. Alam ba yan ni Dylan ang tungkol dito? Kaya kong ipaliwanag sa kanyang lahat bukas. At kung pipiliin niyang sumama sa akin, dadalhin ko siya sa ayaw at sa gusto mo. At pagkatapos iwan ng mga salitang yun ay naglakad na nga si Maya patungo nga sa kanyang kwarto upang magsimulang mag-impake na. Kinabukasan ginawa nga ni Maya ang kanyang sinabi. Masinsinan niyang kinausap ni Dylan at maingat na ipinaliwanag ang lahat sa bata. Pagkatapos nitong malalim, nakausapin ang kanilang anak. At malaman ng lahat ay ipinaubaya na nga rin ni Maya kay Dylan ang desisyon kung sasama ba ito sa kanya pauwing probinsya o mananatili ito sa piling ni Dylan. I want to go with you, Yaya Maya. I mean, Mommy. Nakayukong sagot nga ni Dylan. Para namang nadurog ang puso ni Troy matapos itong marinig mula sa kanyang anak. Alam niyang hindi kanya si Dylan at si Maya naman talagang mas may karapatan. Ngunit hindi akalain ng binata na tuluyan na nga talagang mawawala sa kanya ang tanging batang minahal at inalagaan niya sa loob ng halos 4 na taon. Pagkatapos kong makapag-isip-isip kagabi, naintindihan kita, Troy. Pasensya na sa mga nasabi ko at salamat sa lahat ng nagawa mo lalong-lalo na kay Dylan. Don't worry, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para maibigay sa kanya ang pagmamahal na hindi mo ipinagdamot sa kanya kahit na hindi mo siya totoong anak. Isang malungkot na buntong hininga ang unang isinagot ni Troy, ngunit agad rin naman itong napawi ng isang tipid ng ngiti. I'm sorry for what I did, Maya. I hope makikita ko pa rin kayo ni Dylan kahit na hindi ko na ata yun deserve. At napaiwas na nga lamang ng tingin si Troy sa dalaga. Umiling si Maya habang nakangiti. Magkikita pa rin kayo ni Dylan. Pangako ko na bibisita pa rin kami kapag may pagkakataon.
Sagot ni Maya ngunit sumagi na nga rin sa kanyang isipan ang tungkol sa kasunduan nila ni Doña Felicia. Sige, mag-iingat kayo. At nag-iwan na nga si Troy ng isang halik sa noo ni Dylan na patuloy pa rin sa pag-iyak. Tuluyan na ngang umalis ang mag-ina at mag-isa nang bumalik si Troy sa kanilang mansyon. Matapos ihatid, sina Maya at Dylan sa airport. Pagkarating niya sa mansyon, ay agad na napalibot nga siya ng tingin sa paligid. Para bang ang lahat ng sulok ng mansyon nawala na ng kulay ngayon. Are you okay? Concerned nga na tanong nga ni Trina sa kanyang kapatid. Of course not. I just lost the two people who I love. Mapait nga na sagot ni Troy. Saka napayuko. Bakit hindi mo sinabi kay Maya ang tungkol sa nararamdaman mo? Muling tanong naman ni Trina. Ayoko nang gawing komplikado pa ang sitwasyon para sa kanya, ate. Siguro for now this is better and I deserve this. Napailing na nga lamang si Trina. Habang pinapanood ang nangihinang si Troy, papasok nga sa kanyang opisina. Nabalitaan ni Trina ang pagbagsak ng mga negosyo ng tunay na ama ni Dylan. Alam rin ni Trina na kagagawa nito ni Troy at hindi tatagal ay masasampahan na nga sila ng kaso sa oras na makakuha si Troy ng matibay na ebidensya ukol sa ginawa nila kina Maya at Dylan noon. Everything is going smoothly para kay Dylan at Maya. Pero paano naman ang daang tatahakin ng kapatid niyang si Troy? I can't believe that you were once a monster. Pulong ni Trina habang pinapanood nga si Troy na nasa ikalawang palapag ng mansyon. Sa kabilang banda naman ay tahimik na namuhay nga sina Maya at Dylan sa probinsya at sinulit na nga muna na makasama nga ang isa't isa. Na matagal ngang ninakaw sa kanila ang mga panahon na dapat nga magkatuwang sila. Gamit ang mga perang naipon ni Maya para sana sa paghahanap sa kanyang anak ay nakabili sila ng isang sementong bahay na sapat lamang ang laki para sa kanilang dalawa. Isang linggo ang lumipas, hindi pa rin maipaliwanag ni Maya kung bakit tila ba parang may lungkot at pangungulila na kumakatok sa kanyang dibdib. Huwebes, tama na ang pagiging sad girl. Mismo si Troy Valdevesa, no? Pangungulit nga ni Faye na abala sa pagkain ng mangga. Si Dylan naman ay tahimik lamang na nakikinig sa gilid. Si Raulo, sa harap ka pa talaga ng bata gumaganyan na parang hindi kita kaibigan. Tinawanan na nga lamang siya ni Faye. Kasi naman, mahirap nang bumalik Maya, diba? Nagka-closure na kayo. Ang weird naman kung babalik ka doon after matagal, diba? At biglang aamin na bet mo pala siya. Kaya wag na dapat pinapatagal pa yan. Tuluyan na ngang kinurot ni Maya sa tagiliran ang kanyang best friend. Muli niya itong binalaan dahil nasa tabi lamang nila si Dylan, ngunit tinawanan lamang siya nito. Alam mo, labas na lang tayo mamaya. Sabi nila may poging turista daw na dumating kahapon. Maganda ka naman. Maya, madali kang mapapansin nun, promise. Napailing na nga lamang si Maya dahil sa kapilyuhan nga ni Faye. Wala nga siyang panahon para maghanap ng bagong lalaki at saktan na naman ang kanyang sarili sa huli. Mas mabuti pang maligo na lamang siya sa dagat kasama ang kanyang anak. At tulad nga ng naisip nga ni Maya, imbes na sumama nga si Faye upang makita ng personal ang usap-usapang gwapong turista, naligo na nga lamang siya sa dagat kasama si Dylan. Mommy, are you okay? Pag-aalala ni Dylan matapos makita ang lungkot na nakaukit nga sa mukha ni Maya habang nakaupo sila sa dalampasigan at nagpapahinga. Ngumiti si Maya sa kahinaplos ang pisngi ng kanyang anak. Kamusta na kaya ang daddy mo ngayon, no? Do you miss him? Tanong ni Dylan na siyang nagpatahimik kay Maya. Mommy, do you miss him? Muling tanong ng cute na bata. Marahang tumawa si Maya. Ang kulit kasi. Oo na, namimiss ko siya. Nakakainis nga eh. Napangiti si Dylan matapos marinig ang sinabi ng kanyang ina. Do you like daddy? Tanong pa nga ni Dylan. Natawa na nga lamang ng tuluyan si Maya matapos nga na marinig ang sinabi ni Dylan.
Hindi siya makapaniwalang mahahalata siya ng kanyang anak, pero mukhang wala na nga siyang takas. At hindi naman siguro masama kung aamin siya sa anak, di ba? Total, hindi na rin naman sila magkikita. Ikinuwento nga ni Maya ang lahat kay Dylan na parabang nakikipagkwentuhan siya sa kanyang matalik na kaibigan. Matyaga namang pinakinggan ni Dylan ang bawat salitang binibitawan ng kanyang ina habang hindi pa rin maalis-alis sa mukha ng batang isang masayang ngisi. May nakakatawa ba, anak? Bakit parang nakakakaba naman yata yung ngiti mo? Natatawang tanong ni Maya. Sa pagkakataong yun ay napalingon si Dylan sa kanyang likuran at ganun rin si Maya. Agad na nanlaki ang mga mata ni Maya nang makita nga si Troy sa kanyang likuran na may pilyong mga ngiti. Kung alam ko lang na pareho tayo ng nararamdaman, sana hindi ko na kayo hinayaan pang umalis. Nakangiting sambit nga ng binata. Kumunot naman ang noo ni Maya dahil sa narinig. Napuno nga ng katanungan ang maamo niyang mukha habang ang mag-ama naman ay nagtatawanan lamang. So, ikaw yung usap-usapan na gwapong turista? Natatawang saad ni Maya matapos ikwento ni Troy kung paano nga siya napadpad sa isla. Sinabi rin ni Troy na si Dylan ang nagbigay sa kanya ng kanilang kompletong address. Hindi nila alam kung paano ito nagawa ng batang ngunit mukhang humingi ito ng tulong sa kung sino mang mas nakakatanda. Maya, alam mo naman siguro kung ano ang pinunta ko rito, di ba? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. I wanna take you back with me. Ikaw at si Dylan, would you give me another chance? Siguro naman nabigyan ka na namin ng space. Saad na nga nito. Nagkatingin na naman sina Maya at Dylan. Para bang hinihingi ni Maya ang opinyon ng kanyang anak. Mommy, don't look at me. It's your decision, okay? I'll accept whatever it is. I'll respect your decision. Nakangiting turan nga ng matalinong bata. Dahil dito muling binalik nga ni Maya ang kanyang tingin kay Troy. Hindi na nga siya magpapakipot pa dahil alam niya rin naman sa kanyang sarili na gusto nga niya si Troy. At napakarami nang nangyari para magpakipot pa siya. Well, pwede naman siguro nating subukan. Naiilang nga na sagot ni Maya. At sa desisyong dapat ay subok, lamang nagsimula ang bagong kabanata ng buhay ni na Troy, Maya at Dylan. Matapos maibalik sina Maya at Dylan sa mansyon, ay nagsimula ng umayon sa kanilang panig ang lahat. Nagtagumpay nga sila sa kasong inihain sa pamilya ng tunay na ama ni Dylan. At nagsiatrasa na nga rin ang kanilang mga investors dahilan upang tuluyan ng mabankrupt ang kanilang mga negosyo. Wala na ring nagawa pa si Doña Felicia sa relasyon ni Maya at ng kanyang binatang anak dahil sa tigas ng ulo ni Troy na talagang hindi magpapatalo sa kanyang ina. Tinanggap na nga lamang nito ang balak nilang kasal at tumitig na nga lamang sa positibong side kung saan malaki na ang posibilidad na magkakaroon siya ng apo. Sa relasyon naman ni Felicia at Dylan ay hindi naging madali ang improvements, ngunit sa paglipas ng panahon, nanlambot rin ang loob ni Felicia kay Dylan habang mas nakikilala niya ang bata. Hindi perfect ang kanilang pamilya, ngunit masasabi ng mag-asawa na masaya nga ito at puno ng pagmamahalan at sentro nga ng pamilya nila ang may kapal. Happy birthday, Mommy! Napabalikwas si Maya dahil sa nakakagulat na tunog nga ng confetti na puno ng tawanan ng maliit na kwarto dahil sa reaksyon ni Maya na na-videohan ni Troy sa kanyang cellphone habang si Maya naman ay napapaisip kung paano na ihanda ng kanyang mag-aama ang surprise na ito sa maikling panahon. Happy birthday, my wife! At mahigpit na niyakap ni Troy si Maya na ngayon ay nagsimula na ngang maiyak. Agad namang tumakbo si Dylan palapit kay Maya upang yakapin rin ito. Bago sila nagtungo sa crib kung saan tahimik na naglalaro ang bunso niyang kapatid na si Diane. Maingat na kinarga ni Troy ang kanyang anak upang makadalo nga ito sa kanilang family hug. Mommy, we love you forever and ever! Usal nga ni Dylan sa kamuling niyakap si Maya. Tinugo na naman
ni Maya ang mahigpit na yakap ng kanyang pinakamamahal na pamilya. Mahal na mahal ko rin kayong lahat. Kayong tanging rason kung bakit lumalaban ako sa buhay. Sugot ni Maya bago pinulanan nga ng halik ang mga mukha nila Troy, Dylan at Diane. Noon pa lamang ay marami na ngang maling desisyon na nagawa nga si Maya. Minsan napatanong na nga siya sa kanyang sarili kung bakit nangyari ang lahat ng yun. Kahit na ang tanging kamalian niya lang ay ang pagiging mabait at pagtitiwala sa mga taong malapit sa kanya. Pero ngayon masaya si Maya na ang lahat ng masasamang experience niya noon ay ibabalik tanaw niya na para bang isang panaginip. Masaya siya sa kung ano ang meron siya ngayon at noon pa man, marunong na nga na maging grateful sa lahat ng bagay at itong mahalagang bagay na ituturo niya sa kanyang mga anak. Na ang lahat ng mabubuting bagay ay may takdang oras ng pagdating. Basta't huwag tayong mawawala ng pag-asa. Habang may buhay, may pag-asa. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan nina Troy, Dylan, Diane at Maya. Maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay at shout out po sa mga sumusunod. Merly Llanera, Lolita Matibag, Anita Aquino, Nilda, Jen, Merlin Barosa, Alberto Ogayon, Josefina Del Mundo, Joka, Enday Lebra, De Jessica Rose, Renny, Julie Pandilo, Scope Mobile, Liz, Ellen Fortuno, Nesbeth Hanaba, Neva Fajardo, Presbyteros Rose, Grand Manika TV, Madama, Merlilyn Linley, Maluna Sonsi, Madel Fuerzas, Teresita Schmid, Teresita Bolie, Beth Sardina, Justina De Ocampo, Krista M, at shoutout na rin po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po at muli, ito ang Cat Amazing Stories. Thanks po sa walang sawang pagsubaybay.